Tila nagwagi na umano si Sampaguita Girl, ito nga ay matapos na mabalita ngayong araw na nabilanggo na ang gwardyang gumawa ng hindi maganda sa kanya. Ayon sa balita, napatunayan umano na may ilang nalabag ang gwardya, kaya naman agad itong dinampot ng mga otoridad. Samantala, narito naman ang panig ng ilan matapos malaman ang pangyayari. Narito, panoorin ang video. Kakatapos ko lang pong makipag-usap at nag-reach out po ako doon sa initial family member ni Manong Guard. Okay, I asked for permission if I can share and post a little detail of the side of Manong Guard. Alam mo, hindi kami magkakilala ha. Hindi ko sila kakilala, pero when I heard or when I found out about the background of the guard, okay. Si Manong Guard, taga Mindanao. Okay, taga Mindanao. Dahil sa pagtatrabaho niya dito sa Maynila, dahil tinutulungan at tinutustusan niya ang pangangailangan ng nanay niyang may sakit sa heart, lahat ng needs ng nanay niya, kasi panganay si Manong Guard, for maintenance, para mabuhay yung nanay niya kasi may sakit yung nanay niya sa heart. Dahil sa pagsisipag ni Manong na nag-work siya sa mall na ito for 2 decades already. Dekada na nagtatrabaho siya. Buong katapatan siyang nagtatrabaho dito sa Manila. Para sa pamilya niya at sa nanay niya. Umabot na sa point na iniwan na siya ng asawa niya kasama yung anak. Kasi nga dahil nagtatrabaho nga siya dito sa Maynila. And yet tuloy-tuloy pa rin nagtatrabaho si Manong para sa anak niya. At meron pa siyang tinutustusan na 4 pa sa pamilya niya. Na 4 na pamangkin niya, na lahat yon umaasa sa kanya yung 4 na pamangkin niya. Dahil walang ibang aasahan yung 4 na pamangkin niya. Ngayon, nawalan siya ng trabaho. Sinisanti pa siya nung agency niya. Hindi niya ngayon masabi sa nanay niya na wala na siyang trabaho. Hindi niya masabi. Dahil may sakit yung nanay niya. At hindi rin niya alam paano niya tutustusan yung 5 umaasa sa kanya. Kasi nga panganay siya. Maliliit pa yung mga umaasa sa kanya. Maliliit talaga. Hindi high school guys. Maliliit talaga. Nagpinag-aaral niya. And at the same time, he was really depressed. Hindi siya makausap. Kasi syempre patong-patong yung nangyayari sa kanya. Wala lang. Parang other people are looking at the other side without knowing the side of the other person involved. Kung saan wala siyang tinapakan, wala siyang niloloko, hindi siya nagpapanggap ng kanyang identity. Buong katapatan lang siyang naglilingkod sa trabaho niya at naglilingkod sa pamilya niya. Sakit. Sorry hindi ko siya kakilala pero alam ko na yung side ng kabila, kung anong klase siya. Ngayon nalaman ko yung side nitong kabila. Sorry but I think the people
deserves to know sino si Manong. Alam mo yun? Napanood ko yung video ni Ma'am Ki kay Buba about kay Manong Guard, yung update kay Manong Guard, and I'm so thankful na may gumawa ng ganong video and may nag-reach out sa kanya. Kasi para bang lagi nakakaawa yung lahat ng attention, alam niyo na nandun sa kabilang party. Pero ako talaga yung support ko since day one ay na kay Manong Guard, and gumawa pa ako ng video about it, na judge din ako ng mga tao because of it. Kasi nga bakit nga daw yun yung sinusuportahan ko at hindi yung mahirap daw ba? Kasi daw, nasabihan pa ako na hindi kasi kayo estado ng buhay, yung may privilege daw ako, ganyan. Guys, alam nyo ba kung bakit na kay Manong Guard yung support ko? Kasi naranasan ko rin magtrabaho. Naranasan kong magsumikap sa buhay. Kaya nga kung nasan man ako ngayon, dahil sa pagsusumikap ko yun sa buhay. Oo, sinerte ako. Pero never ako nanloko ng tao. Never ako nanlaman. Ang emosyonal ng video na to kasi alam nyo, ayoko talaga sa lahat yung inaagabyado yung mga lumalaban ng patas sa buhay. Alam nyo yung every time na papasok ako sa mall, restaurant, ganyan, kapag magigreet ako ng ibang mga workers ba, na hindi naman ganoon kalaki yung sahod kumpara sa mga office workers, kumbaga, no? I always greet them with smile. And then, ang laking bagay na yung nire-respeto natin sila, yung binibigay natin yung respect na, for example, ma'am, pwede mong paki-open yung bag nyo, ganyan, hayaan nyo silang kalkalin, hayaan nyo sila na gawin yung trabaho nila. Napakalaking bagay na yun, kasi hindi malalaki yung sahod ng mga yan. Pagod na pagod pa, nakatayo buong araw, and yung hindi mo sila peperwisyuhin, napakalaking bagay na yun sa kanila. Huwag ka nang dumagdag sa pagod nila, kumbaga. Smile ka na lang para gumanda din yung mood nila. May mali si Kuya Guard, may mali din yung kabila. Pero bakit parang na-crucify yung guard? Nawalan siya ng trabaho, ang laki nang nawala sa kanya eh. 2 decades na siya na nag-work sa SM. So, itong information na to ay nakuha ko kay Ma'am Kikay. Tapos, meron siyang nanay niya na may sakit and nagme-maintenance na. Siya yung nagpo-provide ng pang-maintenance nun. Then, meron siyang 4 doon na pamangkin na sa kanya rin umaasa ng pag-aaral. Inalis siya ng SM, binan siya sa lahat ng SM, and then, inalis din siya sa agency niya. Nang ganun-ganun lang. Ngayon, super depressed daw si Manong Guard. Tapos, hindi niya nung masabi sa nanay niya. Oh, teka lang, sakit. Hindi niya nung masabi sa nanay niya na ganun. Na wala nang pantustos. Diba? Alam niyo yung grabe kasi yung perwisyo. Super emotional ko talaga sa ganun, sa mga lumalaban ng patas. Kasi hello, hindi naman namamalimos yan. Hindi nanghihingi yan. Nagtatrabaho yan ng maayos. Like, hindi yan 8 hours nagtatrabaho. Minsan, may OT pa yan, di ba? Higit pa sa 8 hours yan nagtatrabaho. Pwisit, napaka-emotional. Feeling kong didelete ko tong video na to. Pero gusto ko lang, ayun, ilabas yung emosyon na nararamdaman ko. Kasi parang, Masasabi mo talagang isa si Rosmar sa mga pinaka-cloud chasers. Uhaw sa atensyon, papansin, paepal, bida-bidang personalidad dito sa internet eh. Pagkatapos mag-viral ni Sampaguita Girl, pinapunta agad ni Rosmar yung tauhan niya. Binigyan ng 10,000. Binigyan ng 10,000 dahil gusto ko nung tulungan yung babae. Like, kung meron man dapat tulungan dito, hindi dapat yung babae. Oo, sabihin natin na nangangailangan ng pera yung babae kaya nagbebenta ng Sampaguita. Pero sino bang nawalan ng trabaho? Sino bang nagtatrabaho ng maayos, ginagawa lang naman yung tungkulin, ginagawa lang naman niya yung trabaho niya pero siya pa yung napasama? Di ba yung guard? Kung ako yung tatanungin ha, kung meron man dapat tulungan dito sa sitwasyon na to, hindi yung bata eh. Hindi yung babae. Kung hindi yung guard na nawala ng trabaho dahil ginagawa lang naman niya yung trabaho niya. Itong si Rosmar, basta may mga ganitong klaseng atake dito sa internet, sugod agad siya. Parang yung kay Diwata, na nung time nung kasagsagan ng kasikatan ni Diwata, Yung isang may telekinesis baby kasama niya pala. Binigyan niya ng endorsement, binigyan niya ng bahay, binigyan niya ng kotse. Hindi ko sinasabing hindi totoo, pero asa na yun? May nakikita ba kayo? Ewan ko sa inyo, pero ako wala. Hindi mo malaman kung itong si Rosmar sadyang napakarami lang talaga niyang pera, kaya gustong-gusto niyang ipamigay yung pera niya sa mga tao. O baka naman kaya ganyan na lang ang arangkada ngayon ulit ni Rosmar kasi
mag-e-eleksyon. Tandaan ninyo, tumatakbo yan si Rosmar bilang councilor. Walang masama sa pagtulong Pero sana, kung tutulong ka, yung taong lubos na nangangailangan talaga, yun dapat mong tulungan. Hindi yung for the sake na meron ka lang mema, meron ka lang mapakita sa internet, meron ka lang masabing natulungan, meron ka lang nagawa para sa publicity mo. Parehas na parehas nung ginawa niya nung kasagsagan ng kasikatan ni Diwata. Kung kailan si Diwata sumikat, kumita na sa mga vloggers, kumita na sa mga endorsement, kumita na sa mga Facebook Reels, sa mga nag-video sa kanya, tsaka siya tumulong at binigyan ng lubos. 1 milyon, bahay, kung di ako nagkakamali, kotse, cash, cellphone, endorsement. Kung yung mga tinulong mo kay Diwata, tinulong mo na lang talaga sa mga taong lubos na nangangailangan, sa mga taong talagang nangangailangan ng pera ng mga panahong yun, di sana makatotohanan pa. Pero hindi Ang ginawa niya noon, sumali siya sa clout. Sumali siya sa kasikatan ni Diwata. Binigyan niya ng pera na kung ano-anong tulong para syempre mabango siya, maingay yung pangalan niya. Hindi rin naman natin siya masisisi kasi pera niya din naman yun. Pero ang sa akin lang at alam kong sa inyo rin, kung talagang totoong tulong, sana yung tulong binibigay sa mga taong lubos na nangangailangan. Hindi yung tutulong pero for clout lang naman.